Mali yung sagot mo. Mali, Mr. BBM. Nadudulas ako Ang sagot dapat ni BBM, BBM, makinig ka. Dapat, ang sagot mo, I appreciate the critics being made. Yung critic about me taking drugs definitely is not true. And for that matter, so that it will go to rest, yung issue na yan, so that we can all move forward, I am willing to subject myself to a drug test. Okay. De simple. Ngayon, bakit sasalagin mong ganyan? Wala kang dapat sabi mo pa, tawa ka, I will not dignify the question. Mali, ang sagot mo. Mali. Kasi lumalabas, no matter how you look at it now, is tinatago ka. Ganun ang dating. May tinatago ka. Umiwas ka Binanatan mo si Duterte. When you are being questioned, you're the public servant. Hindi si Duterte. He's a public figure now. Not a public servant. Malaking pagkakaiba. Ito tumakbong presidente. Ito dating presidente. Citizen na lang siya. Citizen. Private citizen. Pares natin. No? Public figure kasi kilala siya. Now, kung question niya the same way as any citizen is authorized by the Constitution, guaranteed by the Constitution, to express yung kanyang paniniwala. Sinasabi niya, meron siyang first-hand info na yung presidente bangag. Yung presidente may may katibayan daw. So, kakalkalin niya ngayon yung ebidensya niya na yon. At later on, lilitaw yung ebidensya na yon. Ano sinagot ni must be the Fenta. Mali because his argumentum ad hominem. Ad hominem because you are attacking the person making the argument. You're attacking the person. Inatake mo si Duterte na nahihibang. Epek yun ng kanyang tinitig na drug. Prescription drug yung kanya. At sinabi naman niya, sumagot na siya, sinabi naman niya, that was before he became president. Tumigil na. Sinabi ng doktor, okay na. Hindi na kinakailangan na mag-take ka pa. Yung allegation kay BBM, it's illegal. Illegal cocaine. So, dapat ang sinagot ng presidente ni BBM, Mr. BBM, nadudulas ako ang sagot dapat ni BBM, makinig ka. Yung mga loyal sa'yo, makinig kayo. Ang sagot mo, I appreciate the critics being made. Yung critic about me taking drugs definitely is not true. And for that matter, so that it will go to rest, yung issue na yan, so that we can all move forward, I am willing to subject myself to a drug test. Okay. De simple. Ngayon, bakit sasalagin mong ganyan? Wala kang dapat sabi mo pa, tawa ka, I will not dignify the question. Mali, ang sagot mo. Mali. Kasi lumalabas, no matter how you look at it now, is a part of our record, a part of our history, lumalabas, may tinatago ka. Kasi lumalabas, no matter how you look at it now, is a part of our record, a part of our history, lumalabas, may tinatago ka. Ganun ang dating. May tinatago ka. Umiwas ka Binanatan mo si Duterte, PRRD, binanatan mo, tapos sasabihin mo ngayon, siya yung bangag. Binabalik mo argumentum ad hominem. Inatake mo yung tao na nag-a-allegation. At sasabihin nyo ngayon, prove yung allegation mo. Gago ka pala Ikaw yung, ikaw yung official, ikaw yung presidente ng Pilipinas. You cannot leave that question unanswered. Hindi pwede nga sagot mo, binalik mo, pangag yan Epekto yan ng penta kakatake niya yung doktor dapat yan alagaan yung may gaya para hindi nagkakaganyan. Mali yung sagot mo. Mali. Iwas ka masyado. Kaya ang tingin sa'yo ngayon ng tao, sinungaling ka, tsaka natatakot ka.
simple na tanggapin mo with humility. Dapat yun with humility. Maraming salamat sa mag-comment, pero hindi naman natin may iwasan niya, may magko-comment Pero well taken. Kung kunyari ang biniran yung FI na yan, ang well taken. Maraming salamat. Former President Duterte, maraming salamat. I assure you, I promise you na tigil yan. And I am instructing right now yung pinsang ko, si Tamba. You stop it. Ganun lang. Ganun kasimple, di ba? Babanat ka na tama ngayon, kitang-kita, na mukhang ikaw nga ang may pakana, ikaw may gusto, kasi sinasabi mo, I'm talking to legal experts. Pinag-uusapan namin ng both House at saka ng Senate representatives. Tapos kinagkokonsulta ka pa ng legal luminaries para kung ano yung magandang way. O kita, lumitaw sa dila mo na ikaw promotor, kasi what's the point na konsultahin mo ang legal luminaries para baguhin yung konstitusyon kung wala naman talagang na baguhin yung konstitusyon. Kaya ikaw talaga promotor, lumilitaw ikaw talaga Kasi ba't na makikilo si Tamba na siya lang? Hindi, may sindikato kayo na kayo mismo. Kaya nga, anong sagot ngayon ng Duterte? Sinasabi na yung armed forces you protect the Constitution. Talagang mandate ng armed forces yun. The armed forces will protect the Constitution. At bago ko makalimutan, kasi na-distract ako ng huling videos na dalawa, 233 at 263 to 262, no? Yung dalawa magkasunod, nilahat ko sa inyo yung mga options na pwede mangyari. Yung sinasabi ngayon ni Duterte, ni PRRD na hiwalay na Mindanao, ayan na yun. North and South na, no? Nandun papunta yung kwento. So, nasa option number yun? Anong option yun? Nandito pa Number 5. Kasi sa option number 1, status quo. Number 2, yung status quo, namamayagpag pa rin sila. Number 2, you reverse the situation. Gumawa ka para maano yung mga tao, makontento. Yun yung sinasabi ni PRRD. Yun yung sinasabi ng iba. Yun yung sinasabi namin. Tapos, ngayon, yung number 3, sinasabi na yan ni Mayor Duterte, ni Baste. BBM resign. Pinagre-resign ka. So, kung naimasmasan ka, I doubt na gagawin niya na on his own voluntarily. Pwede. Number 4, maging parang ERAP na yung mga tao and then mag-withdraw ng support yung AFP, makikita ng AFP, which is defending the Constitution and defending the Filipino people. Pero yung dilema ng armed forces at saka ng PNP, guys, linawin ko, pati yung mga nakikinig na AFP, PNP, tama lang kayo. You defend the government because yun yung mandate natin, yun yung atin. For as long as, yung ating, anyway, alam niyo yung trabaho niyo professional naman ng mga AFP at PNP. Professional naman. Ang mahalaga, buo kayo, Buo. Kasi pagka nahati kayo, doon tayo sa number 5. Number 5, BBM defense is presidency. So mahati, may loyal kay BBM, may loyal doon kay PRRD, and then magiging North and South. So meron ng mga pangyayari ngayon, nagsasalita na ng Mindanao Republic. Sila PRRD, na they're going to do it legally, not by force of arms. No? It is their right to seek their destiny. For the Mindanaoans, it is the right na pupunta sa UN and then may petition, pirmado ng mga tao, people's will pa rin ng Mindanao, ay nako, patay, hati ang Pilipinas. So, may Luzon, Visayas, inyo na yan, Tambalolong, tsaka BBM, yung Mindanao, buo kay PRRD at kung sinong hasapi sa kanila.
You know how dangerous yung nangyayari ngayon dahil lang sa ano pinagmulan? Si BBM. Si First Lady tsaka si Tamba. Yeah, pinagmumulan eh. Because when you have a divisive president, that these things will happen. When the president is so divisive, when the administration, government is so divisive, they use money, people's money to corrupt people, makita nyo yung mga nagsasalita ngayon, pro-BBM, na hindi mo inaasahan na magsasalita sila ng ganun. Yung mga ina-idolize ninyo na, wow, ang galing, palakpak, dati ganun kayo, ngayon nagsasalita na hanga sila kay BBM, trabaho, etc. Nadidinig yung mga ano nila, pronouncement nila. Nakakalungkot because the administration, the government has corrupted people. You even heard the PA mayors standing for Tamba and BBM. Teka muna, yung issue, ano ba issue? Kaya ba't ba nagkakaloko-loko tayo? Sinabi ko, pera eh. Tama ba sa mga PA mayor, kayo mga PA mayor na nakikinig? Sorry mga sir, no? Sorry. Pero we are being dragged into this eh, no? Hindi droga, drug na hihila tayo sa kumunoy, pati tayo.